Nananawagan po ako muli sa ating mga kasamahan sa media. Meron na naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot na baka po ma-revoke ang prangkisa ng SMNI. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin nga po today's video, Harry Roque, nanawagan sa media, may banta daw sa press freedom. Yan guys, ang mainit na balita. Kasi nga kaugnay ito sa kinasasangkutan ng SMNI, di ba? Dahil nga doon kay Eric Celis na nagsabi na kay Martin Romualdez, gumastos ka ng 1.8 billion. Ang laki, sabi niya, di ba? Ang laki. Tapos inimbestiga sa kamera, so posibleng matanggal ang kanilang prangkisa ng SMNI. So, ito yung statement guys ni Harry Roque. Sabi niya, muli sa ating kasamahan sa media, meron na naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot na baka po ma-revoke ang prangkisa ng SMNI. Yun guys, di ba? Napakalinaw, di ba? So, siya yung nagsasalita ngayon guys na kung maalala natin, kung mag-throwback tayo yung ginawa nila sa ABS-CBN na pinasara, di ba? Dahil sa political issue din. So parang kailan lang, di ba? Ang mga kakampi niya, mga sa kongreso, sila yung nagpatanggal din ng prangkisa ng ABS-CBN dahil din sa kagustuhan ni Pangulong Duterte. Mamaya guys, papakita natin yung video sa kanya mismo manggagaling yan. So dahil nga sa lumalabas na fake news, dahil nga kahapon, hinamon ng mga mambabatas, especially itong si JJ Suarez, isang congressman, na sinabi niya, patunayan nyo na totoo ang aligasyon nyo o akusasyon nyo sa kamera na gumastos ng 1.8 billion ang speaker na si Martin Romualdez. At kung mapatunayan nyo yun, magre-resign ako. Yan, sabi. Pero kung hindi nyo mapatunayan yan, put on the line yung franchise. Itataya nyo, isusugal nyo ba ang franchise nyo? Tatanggalin na yung SMNI. Kaya ngayon guys, itong si Roque, nanggagalitin ngayon kasi nga, di ba, natataranta na siya, may usapin na ng ICC, meron pa rin usapin dito sa SMNI kasi nga ito yung mga kuta nila, di ba? Nila Panelo, nila Duterte. Dito kasi sila nagsasalita, guys. Siyempre, baka dahil laging nagigis dyan, posibleng, siyempre, may ano rin dyan, may talent fee dyan, bayad din dyan, di ba? So marami pang mga usap-usapang lumalabas dahil nga na fake news. At kakalaunan, inamin din naman itong si Eric Celis na yung source nila na nagsabi na may 1.8 billion na ginastos itong si Martin Romualdez ay hindi validated. Kumbaga sa ano guys, marites lang. At ito ngayon si Harry Roque, nagganda ugaga, di ba? Interview dito, talagang sinasabi niya na ano daw guys, na sinasakal daw, di ba? O binubusalan ng malayang pamamahayag. So narito guys, panoorin muna natin yung video, alright? So, pasok, Harry Roque. Former presidential spokesperson Harry Roque is asking media practitioners to stand in solidarity with Sunshine Media Network International or SMNI, saying that supposed threats of franchise revocation is an attack on press freedom. In a video clip taken by the Kamuning Pantisal Forum on Thursday, Roque can be seen pleading to media workers to ensure that press freedom is protected. Nananawagan po ako muli sa ating mga kasamahan sa media. Meron na naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot na baka po ma-revoke ang prangkisa ng SMNI.
Itong kalayaan po ng mga mamamahayag ay isang napaka-importanting kalayaan para po magkaroon ng demokrasya dahil kinakailangan pangalagaan po natin ang malayang merkado ng ideya na nakakatulong sa pagbubuo ng paninindigan ng ating mga kababayan. This comes as the House Committee on Legislative Franchises looks into issues hounding SMNI after hosts in a program claimed that Speaker Martin Romualdez had spent 1.8 billion pesos for his travels. To recall, this same committee in the 18th Congress stripped media giant ABS-CBN of a new franchise in July 2020 amid the COVID-19 pandemic. Roque was a cabinet official during the time of former President Rodrigo Duterte. He said that there would be no chilling effect on the denial of ABS-CBN's new franchise since its business is entertainment, not news. In Pandesal Forum's clip, Roque says he hoped for support for SMNI, whatever a person's political color is. Sana po, kalimutan natin ang kulay dahil kahit tayo ay pula, berde, or itim, pagkalayaan pong pinag-uusapan, dapat sama-sama ang lahat ng mga mamamayan. So yun guys, napanood nyo, di ba? Iba talaga, nananawagan na talaga. Itong si Harry Roque guys, kung talagang titignan mo sa double cara siya o double standard siya. Iba yung sinasabi nung panahon nila, nung nakaupo sila dyan sa Malacanang, 6 na taon yun. Iba sa sinasabi niya ngayon. Porket ngayon, hindi na pabor para sa kanila yan, talagang akala mo pag nagsalita siya, totoong sinasabi niya. Pero kung i-check mo naman ang kanyang mga pinagsasabi guys, nawawalan na siya ng integrity. Dahil iba yung noon kesa sa ngayon. So, yung binasa nating statement kanina, yan guys, ulitin lang natin, November 30, 2023, sabi niya, muli sa ating mga kasamahan sa media, meron naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot o baka pag-revoke ng prangkisa ng SMNI. Yun na nga, yung kongreso nga dahil iniimbestigahan na siya. Pero noon guys, throwback lang tayo guys, throwback. Ito yung sinabi niya noong October 11, 2021 regarding sa ABS-CBN. Sabi niya, no one has ever been censored in the Philippines. You cannot blame Congress for not renewing the franchise of ABS-CBN because that is one of their powers. Kita nyo, di ba? Ibang-iba talaga. Noon, yung Congress, dinidepensahan niya sa ABS-CBN. Di ba? You cannot blame Congress, sabi niya, di ba? Pero ngayon, sinasabi niya, nananawagan na. Dahil yung Kongreso, sinasakal ang ating press freedom. Di ba? Ibang-iba talaga itong si Roque. Talagang wala. Yung integrity niya, guys, hindi mo talaga makikitaan ng sinseridad. At hindi nila naisip noong panahon ng sinara na ng ABS-CBN, 11,000 na empleyado guys ang umiyak, lumuha, nawalan ng kita. Siyempre wala na yung sweldo, di ba? Hindi lang naman yung empleyado ang apektado. Siyempre may mga kanya-kanyang pamilya niya, di ba? Yung isang empleyado doon, may inay, may nanay, may tatay, o may pamilyang sarili, may asawa at may mga anak. At sa kasagsagan ng pandemic, nawalan sila ng hanap buhay, di ba? So, talagang makita mo dito na double standard siya. At nung ginawa nila yun, di ba, panahon na yun, talaga namang ginamitan ng kamay na bakal, ginamitan ng power. Kaya nga sabi, political power lang ito. Yung ginagawa daw ngayon sa SMNI. Na ginawa naman din nila nung panahon nila, lalo-lalo na si Duterte dahil galit na galit sa ABS-CBN. So, guys, narito, throwback lang tayo kung ano ang ginawa ni Duterte nung panahon nila. Ito, panoorin lang natin guys yung video kung saan mismong si Pangulong Duterte na nagsabi, talagang ginawa ko lahat, yung power ko bilang presidente para lang may pasara ang ABS-CBN. Alright, so, pasok Digong.
look at EBAs, it's really a black dire. Usagod ka bloke, dan. And yet, every time they pay the property tax, katong gigamit nilang spurious owned by the spouses, maybe many years ago, that was separated from the mother title. Moto ilang nakuha. Ana kakawatan ang ABS-CBN. Kaya tinira ko talaga sila. Talagang, well, I use the presidential powers to tell Congress that you are dealing with scoundrels, and if you continue to kowtow with them, kawawa ang Pilipino. So yun guys, napanood nyo, di ba? So nakikita natin ngayon, di ba, kung anong klase mga pinuno to nung panahon nila, di ba? So nung panahon nila talagang lahat ginagawa. Kung sino yung mga kalaban, di ba? ABS-CBN, Laila de Lima, sa EJK. So kung ano pa man, ngayon lumalabas lahat guys, na i-expose sa West Philippine Sea, di ba? Nakita natin talagang pro-China siya. Yung pambubuli ng China ngayon na binobroadcast na dati walang expose yan kasi bawal nga. So marami pa, mga corruption. So nakikita na natin unti-unti, di ba? Pero yung mga panatiko ng DDS talagang todo tanggol pa yan. So magsuri po tayo guys, yung mga tao na to na nagsasalita noon, super powerful na ngayon ay tingin natin bumabalik sa kanila yung kanilang ginawa ng panahon na nakaupo sila, nung namayagpag pa sila guys. Lalo ng panahon ni Duterte. At na-interview nga itong si Harry Roque guys, kaya nakita nyo, di ba? Dakdak sa SMNI, interview doon, interview dito. Nag-iingay siya. Alam niyo kung bakit? May personal na interest. Ano yun? Tatakbo daw siya sa 2028 guys. Sa tingin niyo po ba? Kayo guys, tingin niyo lang. Comment down below. Mananalo pa ba itong si Harry Roque sa 2028? Na nakikita na natin ngayon yung laro niya, yung galaw nila ni Duterte, di ba? Na talagang puro personal interest lang, na paggalit sila sa mga kritiko o sa isang tao, isang kumpanya, talagang ginagamitan ng powers ng kanilang kapangyarihan. Pero sabi nga, walang forever guys, di ba? Hindi lifetime ang posisyon. Nawawala din yan. Kaya ngayon panahon na, sinisingil na sila sa ICC at hindi na nila alam kung paano nila didepensahan. Kaya ito guys, so, former presidential spokesperson Roque plans to run in 2028. Diba? Yan sa politiko. Yan. Sa usapang kongreso, neutral. Yan. Sa politiko guys. So, suriin nyo po ngayon. Ngayon pa lang guys, lumalabas na. Sana maging matalino tayo. Para sa bayan guys, wag dito sa mga political personal interest na iba-iba sinasabi noon at sinasabi ngayon. Di ba si Duterte ganyan din dati sa sinasabi niya sa audit sa COA, di ba? Kaya maniwala dyan sa COA na yun, di ba sabi niya? Pero nung binanatan, tinanggalan ng confidential fund ito si Sara, ano sabi, di ba? I will ask COA, sabi niya, di ba? To audit Speaker Romualdez, di ba? Hindi natin kinakapihan si Romualdez, guys. Pero nakikita natin yung mga hindi pabor sa kanila noon na talagang nilalabanan, kinokontra, di ba? Binabanatan nila ngayon, baliktad na. Kumukuha na ng simpatsya. Lalo na sa taong bayan, huwag nyo na kaming idamay. Ha? Tapos na yung pamamayagpag nyo, 6 na taon na yung lumipas. Walang forever. Ha? Roque Mars, walang forever. Alright? So, dito na naman guys. Abangan nyo po ang susunod video.